sinasabi ko po sa inyo na hindi po sayang kung ano po yung ating ibinibigay na paglilingkod sa Kanya. So sana po magtuloy-tuloy po tayo at lumago po tayo sa ganitong ginagawa natin pagsamba para sa ating Panginoon. At para sa ating kapwa, sa ating mga magkakapatiran dito sa Davao. So ang aking gustong ibahagi ay aralin po sa umaga po ito, tungkol po sa inyo, tungkol po sa atin, no, as a whole. No, kapag tayo po ay sama-sama, tayo po ay marami ngunit iisa. No, at naituturo naman ito sa atin na tayo ay katawan ng ating Panginoong Hesus. No? Bagamat tayo marami, tayo iisa. At tungkol po dito ang aking, tungkol po sa atin yung aking paksa sa umagang ito. No? Mapapansin niyo po, wala po akong nailagay na title sa aking Bible study sa aking lesson. So, sana po, pagkatapos po ng aking pag-aaral sa ating Bible study, so binibigyan ko po kayo ng pagkakataon na mag-isip kung ano pong palagay niyo mas maganda kayang titulo para sa ating aralin. No? Dito rin po sa ating online, nakalimutan ko pong batiin, magandang umaga rin po sa inyo. Special mention ko po si Brother Rene Mar, no? Alam ko po, napakagaling po nitong mag-isip ng magandang title sa mga napapakinggan nating araw. So, Brother Rene Mar, kung nakikinig po kayo, so, kahit konting participation po na pag-isipan natin kung ano magandang title sa gagawin natin pag-aaral. So, sabi ko nga po, tungkol sa atin bilang iglesia. Yeah. No? Bibigay ko po yung definition ng iglesia or church. No? Ito po ay nanggaling sa Greek word na ecclesia, na ibig sabihin an assembly, a religious congregation. So the original word po ay ito, part of speech, a noun, a feminine. Ang transliteration po o pag-pronounce is ecclesia. Ecclesia. So the definition, an assembly, a religious congregation. So ang usage po, ang paggamit po ng salitang ito, an assembly, congregation, church. The church, the whole body of Christian believers. No? So alam niyo na po yan. So, tungkol po dyan. No? Ang ating pag-aaralan. Ngayon, bilang tayo ay church, at tinatawag na natin tayo iglesia ng ating Panginoong Hesus, iglesia tayo ni Cristo, or Church of Christ. Ngayon, ang katanungan po, what is the relation of the church to Christ? Yun po yung gusto kong talakayin sa inyo at gusto ko pong sana maging mapalakas po ang inyong pananampalataya sa pag-aaral na pong ito. No? So, what is the relation of church to Christ? At bilang tayo ay kanyang katawan, siya yung kinikilala nating Pangulo at ating tagapagligtas. So ang ating goal dito ay maintindihan natin, malaman natin ating kahalagan para sa ano yung relasyon natin sa ating Pangulo na si Kristo. Dito po umpisa na po agad natin. Dito po sa chapter 5, verse 22 to 23 ng Book of Ephesians, no? Ang sulat po ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso. Ang sabi po, ang ating pong mababasa ay ganito, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. No? Ang wika, mga babae, pasako kayo sa inyong sariling asawa. Nagaya sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. Gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. No? Dito po, pinapangaralan ni Apostol Pablo yung God's
yung gusto ng Diyos na disenyo ng isang mag-asawa na kung saan yung babae pasakop kayo sa inyong asawa. Habang ipinangangaral niya ito, ipinakikita niya rin kung paano yung relasyon ng church o ng iglesia at ng Kristo. No, kung paano niyang pinapakita yung relasyon ng mag-asawa, kung paano yung asawang lalaki sa babae. Ganon din yung relasyon ng iglesia doon sa Kristo na kanyang Pangulo. So mga babae, kung paano pasakop kayo sa inyong sariling asawa, gaya sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa. No? Ito po yung parang ang ginagawa ko dito, merong comparison or analogy. Na kung gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas. So, husband is the head of wife, Christ is the head of and the Savior of the church. Tuloy pa po natin sa verse 25. Sabi ko, husband, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her. Now, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, dito may example kung paano niya iniuutos sa mag-asawa na lalaki, ibigin mo naman ang iyong asawang lalaki, babae. No? Bigyan natin ng Tagalog po itong asawang lalaki. Yung asawang lalaki po, ang sa Tagalog po natin dyan ay bana. Yan po ay opisyal na nasa ating Filipino language. Asawang lalaki, bana. Sa asawang babae kaya, ano po ang tawag? No? Di ba pag naririnig ko po, pag pinakikilala yung kanyang asawang babae, siya po ang aking may bahay. Kung tama po yung aking Alam mo yung bana sa Bisaya. po, Bisaya. Pagka babae, asawa. Pagka lalaki, bana. Bana. No? So, mga bana, biginin niyo inyong asawa. Gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. So, habang pinangangaralan yung mag-asawa, binibigyan ng example kung paano mo iibigin. Gaya naman ni Kristo na inibig ang iglesia at ibinigay ang kanyang sarili na namatay ang Kristo para po sa iglesia. So, napakaganda pong talatang mababasa. At sa ikalawang Korinto rin naman po, no? Ganito rin po yung pangangaral ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa taga-Korinto. No? So ganito po ating mababasa sa 11 verse 2 to 3 ng book of 2 Corinthians. For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband. Ang pansinin niyo po yung ating pong binasa, for I have espoused you to one husband. Sa Tagalog po, sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng paninibugo ukol sa Diyos, sapagkat kayo'y aking pinapag-asawa sa isa. No? Bakit siya naninibugo? Ang sabi po, sapagkat kayo'y aking pinag-asawa sa isa upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Tuloy po natin, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. No, na naninibugo siyang ukol sa Diyos, sabi niya sa mga taga-Korinto. No? Sapagkat akin ko na kayong pinag-asawa sa isa para maiharap ko kayo na na katulad ng isang malinis, no? Isang dalagang malinis sa harapan ng Kristo. Kasi nag-aalala siya na inihalin tulad niya nga yung nangyari doon kay Eva na pinag-aaralan natin sa Bible study natin sa Genesis, na kung paano nga pong si Eva, ang wika, nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan. Ito yung nangyari nung panahong hindi niya kasama yung kanyang asawa, yung kanyang bana. Katulad din naman ni Apostol Pablo na sinusulatan niya yung mga taga-Korinto, mga panahong hindi ko kayo kasama. Kaya nag-aalala ako sa inyo, ang sabi niya, naninibugo akong tungkol sa Diyos,
No, baka yung naituro ko sa inyo na tungkol kay Kristo, ay pasamain. No, kung itutuloy natin sa verse 4 yan, ah, na mayroong ibang Jesus na nangangaral sa inyo, na hindi nila mayroong Jesus na may mga aral na hindi ninyo tinanggap mula sa amin. Kaya nag-aalala siya na ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si Eva nung panahon hindi niya kasama yung kanyang asawa, yung kanyang bana na si Adan. Eh, sa kawalan niya ng malay, di ba? Pasamain. So ganito rin po yung katuruan ng Apostol Pablo sa lugar ng mga taga-Corinto na ang church po pala ay pinapag-asawa ng kay Kristo. So mamaya po mas tatalakayin natin yung salitang binabanggit po dito na espouse o pinapag-asawa. No? So speaking of pag-aasawa, sabi nga po nung iba, ang pag-aasawa daw ay special. Sabi po nung iba. Kasi po, hindi katulad dyan sa pagbubuo ng pamilya, hindi po katulad ng anak, hindi mo napipili kung ano yung magiging anak mo, kung sino yung magiging anak mo. Hindi ka nga makakapili kung gusto mo lalaki o babae yung gusto mo magiging anak. Ganon din naman sa anak. Hindi mo mapipili kung sino gusto mong magulang. No? Na kung gusto kong magulang, hindi ako pagagalitan. No? Hindi mo mapipili kung pinanganak ka, yan ang magulang mo. Wala kang magagawa. Yun ang ano mo. Doon ka lumabas Doon ka sumibol sa magulang mo yun. Ganon din naman sa anak, na hindi tayo makakapamili ng anak. Pero sa pag-aasawa, ito na yung chance na ikaw mismo yung pipili ng yung mapapangasawa. Kaya sabi niyo, special ang asawa kumpara sa pagbuo ng pamilya kaysa sa anak at sa magulang. Sabi po ng iba. Pero ang sabi ng Biblia po, dito po sa Proverbs, sa Proverbs, sa Kawikaan, Kapitulo 18, talata 22. Ang sabi ganito, sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. So ang mabuting bagay po pala at nagtatamo ka ng lingap ng Panginoon kung nakakatagpo ka ng asawa. Paano naman kung nakatagpo ka ng asawang palaaway, yung hindi ka nire-respeto, mabuting bagay po ba yun o lingap ng Panginoon yun sa tao? So alamin natin ano yung mabuting bagay at lingap ng Panginoon na masusumpungan natin na asawa. Diyan mabasa natin sa 19, Kapitulo 14, verse 14. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. So makaka-relate po siguro kayo dyan na nakasumpong po kayo ng mabuting asawa. Ang sabi, mga bahay, kayamanan, minamana yan sa magulang. Ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. So hindi ko na po siguro lalaliman pa yan dahil hindi naman po nga tungkol dyan ng aking topic. So nagtataka siguro po kayo, ang sabi ko, tungkol sa iglesia ang aking ang topic. Pero bakit pa naibanggit tayo ng tungkol sa pag-aasawa? Siguro na natin. So mamaya po aalamin natin ano po yung gusto kong ipunto dito sa aral na ito. Ngayon, gusto ko pong talakayin sa inyo yung history po nung mga tao na nababasa natin sa Biblia. Nung panahon po nila, kung paano po nagsisimula yung kanilang pag-aasawa, kung paano nila nililigawan yung kanilang gustong mapangasawa, yung babae. So gusto ko pong talakayin yung kasaysayan. Pagkatapos po, doon ko po sasabihin yung pinupunto po ng ating pinag-aaralan. So nung panahon po nila, meron tinatawag na dowry. Ang ibig sabihin po ng dowry o mohar, sa purchase price of a wife. Ito po yung ibinabayad ng lalaki doon sa magulang ng babae na gusto niyang mapangasawa. Kumbaga, binibili niya
Nagbibigay siya ng mga bigay kaya niya, ng kanyang mga kayamanan, material na bagay, para makuha yung babae na gusto niyang mapangasawa mula doon sa mga magulang niya. No, yun po yung meron pong ganitong kultura ng panahon po nung sa Israel, ng panahon po nila. I think kahit din naman po sa ibang bansa. So the part of speech is noun, masculine. Transliteration is mohar. Phonetic spelling mohar. Ang definition po, purchase price of a wife. Yun nga po, yung pambayad doon sa magulang ng babae gusto mong mapangasawa. At mababasa po natin yan dito po sa aklat po ng Genesis chapter 34 verse 11 to 12. No, bilang patunay, ganito po ang ating mababasa. And Shechem said unto her father and unto her brethren, let me find grace in your eyes, and what you shall say unto me, I will give. Ask me never so much dowry and give, and I will give according as you shall say unto me, but give me the damsel wife. Yung dalagang babae. Ibigay mo lamang ang dalagang babae upang aking mapangasawa. No? Ibibigay ko sa iyo ang aking makakaya. Sabi niya. So meron po talagang ganitong kultura ng panahon po nila ng panliligaw sa babae. No? So number 1, ang titingnan po natin example, yung buhay po ni Isaac, kung paano si Abraham's servant to give in exchange for Isaac wife. No? You know the history po na inuutos po ni Abraham na inutusan ni Abraham yung kanyang alipin na kumuha ng mga yaman niya, yung mga alaga ng hayop, para dalhin po sa sambahayan yung mapapangasawa ni Isaac. Ang pangalan nga po ay si Rebecca. And number 2, yung buhay po ni Jacob, na siya ay naglingkod kay Laban ng 14 years of hard work to get Leah and Rachel as his wife. Ito po, napag-aralan na po natin sa ginagawang pag-aaral ni Brother Sanbar. So, umpisahan na po natin, isa-isahin po natin yan. So, Abraham's servant took gift in exchange for Isaac wife. In Genesis chapter 24 verse 10. Ganito po ang ating mababasa. At kumuha ang alilang katiwala ng 10 kamelyo sa mga kamelyo ng kanyang Panginoon. No? Kanyang ni Abraham po. No? At yumaon, nadala ang pinakamabuti sa lahat ng pag-aari ng kanyang Panginoon. At tumindig at napasa Mesopotamia sa bayan ni Jacob. So sa verse 24, verse 53, ganito po ang ating mababasa. At naglabas ang alilang katiwala ng mga hiyas na pilak at mga hiyas na ginto at mga damit at mga ibinigay kay Rebecca na nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. So para po makuha ni Abraham na bilang asawa ng kanyang anak na si Isaac, si Rebecca, no? Inutusan niya yung kanyang alipin na kumuha ng hiyas, pilak, no? Mga ginto, damit, binigay kay Rebecca bilang kabayaran, no? Inalin niya. Nagbigay rin siya ng mga mahalagang bagay, no? Sa kanyang kapatid na lalaki at sa kanyang ina. No? Yun po yung kultura na binabanggit ko pong dowry o purchase. At dito naman po sa buhay ni Jacob, hindi ko na po babasahin yan ng verse by verse dahil i-discuss na po sa atin ni Brother Sanbar na Jacob served Laban, no, yung magulang po ni Leah at ni Rachel. No? For 7 years nagtrabaho siya kay Laban. So bakit serbisyo naman yung kanyang inalay, no? Kasi nung panahon nga po no, alam na po natin yung istorya, nagalit po sa kanyang kapatid na si Esau, kaya nagpunta siya sa sambahayan ni Laban upang doon maniraan. At doon wala naman siyang dalang kahit na ano. Kaya nung mga sumpungan niya gusto niyang maging asawa si Rachel,
inalay niya yung kanyang serbisyo para sa sambahayan ni Laban. Nagtrabaho siya ng 7 years para makuha si Rachel na bilang kanyang asawa. Pero yun nga ang nangyari, dahil ang sabi ni Laban, kung kaugalian sa kanila na unang ibinibigay yung panganay. So ibinigay sa kanya yung panganay nilang si Leah. So another 7 years ulit na nagtrabaho si Jacob para makuha na talaga si Rachel. So equivalent of 14 years of hard work. No, yung kanyang inialay para makuha yung kanyang gustong mapangasawa. So, paano ko pang tubayan? Yan po yung mababasa natin Forward mo sa sa akin Genesis yan. chapter 29 verse 18 to 30. So pagkatapos pong magbigay ng alay, no, ng bigay kaya dun sa magulang o alay para sa babae gusto mong mapangasawa, Sige. ano po yung susunod na mangyayari? So, Wala kang the balo. woman will be betrothed, engaged or espoused to her man. Yung nabasa po natin kanina. In Matthew chapter 1 verse 18, ganito po ang ating bababasa. Ayun. Now the birth of Jesus Nagsushirt pa Christ ako. was on his wives, when as his mother, Mary, was espoused to Joseph. Before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. No? Nabanggit po ulit yung salitang doon po sa Matthew chapter 1, no? Yung pag-aasawa. Ang pagkapanganak nga kay Kristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. No? Bago pa man sila magsama, ibig sabihin, hindi pa nga wala pa pong nangyayaring interaction o sexual interaction. Pero nasumpungang nagdadalang tao si Maria. No, kaya, pero binabanggit na, ginagamit na yung term na espouse o sa English po ay espouse o yung sa Tagalog po ay mag-aasawa. At pagkatapos po niyan, bago po tayo magpatuloy, no, ito po pala yung definition, no, ng espouse. Kinuha ko po yung definition. To espouse or to betroth, the original word, part of speech. Transliteration, ang pagbigkas po ay menes tuo. No, definition, to espouse or to betroth. The usage is I ask in marriage, to ask in marriage, past I am betrothed. Para pong pag-aanyaya na pakasalan isang babae. Kumbaga sa madaling salita, engage, ninayaya mo na siyang magpakasal. Engage po. Yan din po ay mababasa natin sa aklat ng Deuteronomy chapter 22, verse 23. Sabi ko, if a damsel, ibig sabihin po yung dalaga, no? If a damsel that is a virgin be betrothed or ma-engage na to an husband, and a man find her in the city and lie with her. Kung itong mga babae ay na-engage na sa kanyang mapapangasawa, pagkatapos merong nakasumpong sa kanyang lalaki at nakipagsiping sa kanya, ang sabi ang mangyayari, then you shall bring them both out unto the gate of that city, and you shall stone them with stones, that they die. The damsel, because she cried not, being in the city, and the man, because he had humbled his neighbor's wife. So those shall put away evil from among you. So kahit sa lumang tipanho, meron pong ganitong kultura na pinapag-asawa yung babae sa kanyang lalaking mapapangasawa. Ini-engage na po. Doy, So siyempre kung ini-engage, Starbucks. dito magaganap naman na yung kasal. Na mababasa natin sa aklat ng 1, chapter 2, verse 1, at ng ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Cana ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Kaya nga po si Apostol Pablo may mga pangangaral tungkol sa pag-aasawa. So ganito po yung history ng kung paano nagsisimula yung pag-aasawa nung panahon po nila. So ano po yung gusto ko ipunto po sa mga binanggit ko po na patungkol nga po sa iglesia.
Dahil sa iglesia, ganito rin naman po yung nangyayari. So, tuloy po natin. Ganito po mababasa natin sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 20, verse 28. No? Sabi nga, ito po ang ating mababasa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Kung paano pong yung mapapangasawa ng isang lalaki, kung gusto niyang mapangasawa yung isang babae, no? Binibigyan niya ng bigay alay niya, bigay kaya niya, no? Binibili niya sa magulang ng babae. Ganon din naman yung iglesia, no? Ang sabi, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayong Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya. So ang iglesia naman po, binili ng ating Panginoong Hesus sa halaga ng kanyang sariling dugo. Ito naman po yung sa iglesia naman, kayo naman ay binili ng kanyang sariling dugo. Kung paano yung mga asawa po nung unang panahon, ay binibili nila sa kanilang mga magulang. So ibig sabihin, no, namatay po ang Panginoong Hesus. Tumahak yung kanyang dugo para sa iglesia. Yun yung naging pambili. O katubusan sa kanyang iglesia. Kaya po sa ikalawang sulat po sa Korinto, chapter 11, verse 2 hanggang 3, nabasa na po natin ito kanina, sapagkat ako'y naninibugong tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo aking pinapag-asawa sa isa, no? Upang kayo'y maiharap po kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. So, pinapag-asawa na sa isang upang darating yung panahon, sabi niya, upang kayo'y maiharap po kay Kristo na tulad ng dalagang malinis. Ayun nga po yung dahilan, ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang kapusuan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. So ganito rin po yung nangyari sa iglesia na in-engage na sa ating Panginoong Hesus. No? At kung paano binili at ipinapag-asawa na. No? Mangyayari din ba yung sinasabing kasalan? No? O kung paano yung lalaki at babae kinakasal, mangyayari din po ba ito sa iglesia at sa ating Panginoon? Ganito po ating mababasa sa Revelations chapter 19 verse 7. Ganito po yung ating mababasa. Let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. No, sa pangitain ni Juan, sabi doon, let us be glad and rejoice. Dumating na yung kasalan ng kordero. For the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. So iniisip ko nga po na gawin tong gawin itong lesson sa iba pang pagkakataon. Nahatiin po sana. Kaya lang po, hindi po ako makatiis din na hindi ko po sabihin ngayon eh. Dahil maganda po yung aral, maganda po yung mensahe po nito. At total hindi pa naman po ako masyadong mahaba. Gusto ko po bigyan kayo ng isa kung di ba ang tanong, kailan po mangyayari yung kasalan ng kordero? Kailan ito mangyayari? Ito po ay pinaliwanag ng Panginoong Hesus mismo, no? Sa pamamagitan ng parables. No? Ang Panginoong Hesus po gumagamit ng mga parabola para maipaintindi po sa kanyang mga alagad. No, gumagamit siya ng mga mga sitwasyon, yung mga karaniwang nangyayari sa tao para maipaliwanag niya yung kaharian ng langit. Gusto ko pong basahin natin yung nasa aklat po ng Matthew. So sa chapter 25, hindi ko na po kasi nailagay sa
sa PowerPoint. Sa chapter 25 po, Book of Matthew, chapter 1 hanggang patuloy. Ganito po ang ating mababasa. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. So, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. So, ito pong 10 dalagang babae, no? Nagdala sila ng kanilang ilawan, lampara, para salubungin yung kanilang mapapangasawa, yung bridegroom. No? No, ito po yung ginagamit nilang pampailaw sa gabing madilim. No? Verse 2, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. So sa 10, 5 doon ay mangmang, 5 naman doon ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. So yung mga mangmang, no, kung paano dinala nila yung kanilang ilawan, yung lamp, hindi naman sila nagdala ng langis. Samantalang, ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. At ito namang matatalino, nagdala ng langis, parang reserve sa kanilang pag-alis, no, sa dala-dala yung lamp at yung kanilang langis. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangag-antok silang lahat at nangakatulog. No? Sa tagal po nung bridegroom na dumating, nakatulog sila sa kakahintay. Datapwat, pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. So ito na, dumating na yung kanilang hinihintay na bridegroom. Nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. So sinindihan na nila yung kanilang mga ilawan dahil dumating na yung kanilang hinihintay. Sa verse 8, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. So yung mga ilawan po ng mga 5 mangmang na babae, nagkakandamatay na dahil nauubusan na ng langis yung kanilang lampara. Kaya nangihingi ngayon sila ng langis dun sa mga babaeng matatalino. No, sabi, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay na ang aming mga ilawan. Datapwat nagsasagot ang matatalino na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya ang amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsipili kayo ng ganang inyo. Baka hindi magkasya itong langis para sa aming lamp at dun din sa inyo. Kaya ang suggestion ng mga matatalino, pumunta muna kayo sa nagbebenta at bumili kayo ng inyong saganang inyo. Sa verse 10, at samantalang sila'y nagsisiparoon, sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga naghahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. So pagkatapos silang bumili nga sa tindahan, no, ng mga langis para sa kanilang ilawan, pagbalik nila dun sa sa lugar ng piging ng kasalan, nakasara na yung pintuan. Kaya sabi nila, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. No? Kaya po yung mga
babaeng nahahanda ay nagsipasok, no? Gusto ko pong pansinin po ninyo yung word na doon sa verse 11. Sa verse 10. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. No? Patulad din naman ng sinasabi nung sa pangitaing nakita ni Juan, na dumating na ang kasalan ng kordero. And his wife had made herself ready. Yung mga handa po na maghintay, yung nakapaghanda ng kanilang sarili para sa pagdating ng kanilang hinihintay na bridegroom, yun lamang po yung makapapasok dun sa kasalan. So, ito po yung mensahe na gusto ko pong iparating. No? Na sa tanong na kailan ba magaganap yung kasalan? Ang sagot po ay hindi ko po alam. Kasi po, no? Kaya po pinapangaralan po tayo ng Biblia na laging maganda. Tayo ay maging handa sa pagdating ng ating Panginoon. At para po tayo ay makapasok sa kanyang kaharian. Kaya po sa huling talata po na ating babasahin, sa aklat po ng Ephesians, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, sa chapter 5, verse 31 to 32, ganito po ang ating mababasa. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalaga ay magiging isang laman. At ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. No, napapansin niyo po kayo na kanina pa ako banggit sa mag-asawa eh. Pero ito si Apostol Pablo, sabi niya, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at pakikisama sa kanyang asawa. Ganun din naman eh. At ang dalawa ay magiging isang laman. Ang hiwagang ito ay dakila. Datapwat sinasalita ko ang tungkol kay Kristo at tungkol sa iglesia. No? O sana po sa maiksing aralin po na ating ginawa ay naging pakipakinabang po sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Magandang umaga po.